Welcome back sa panibagong episode ng ating Digital Disciple, mga kaibigan, mga kapatid, saan mang sulok at panig ng ating mundo, sa lahat ng mga naabot ng ating social media platform na ito. Muli tayong magkakaroon ng pag-aaral about sa women ordination sa ating church, sa Seventh-day Adventist. So halina't samahan niyo ako sa ating talakayang ito. Let's start. Okay, so gamit natin ang ating presentation, ang ating research, pinag-aralan, may mga kinausap tayo kung ito nga ba ay talagang sakto sa ating posisyon, kaya ginawa natin to ng topic. Napaka-importante nito mga kapatid. Kahit ako dati ay hindi ko ito napapansin na meron palang mali sa ating church about sa women ordination, di ba? Nakikita natin yan, talagang nagiging common na siya sa ating church ngayon, di ba? Sa mission, sa mga province, even dito sa Metro Manila, talagang nagiging common na lang siya eh. Pero halina mga kapatid, mga kaibigan, pag-aralan natin kung ano nga ba talaga ang stand ng Biblia, ng General Conference, at ng Spirit of Prophecy about sa women ordination. So God's order in the church, ministry, rules, and the question of ordination. At atin niyang tatalakay ngayon, breaking the silence, women ministry, and the call to ordain. So, ang tanong dito ay, pwede nga bang i-ordain ang isang babae? Base sa natin to, and then minsan ay naka-question natin to kapag ito ay natatalakay sa isang mga lecture or pag-uusap natin. For example, nandun tayo sa simbahan at natalakay natin to. Pero wala tayong nakikitang sumasaway dito or nag-o-oppose regarding dito. So, halina't tanungin nga natin ang opinion ng supremacy, which is yung ating Panginoong Diyos. So, Bible principle to, mga kapatid. Ang sabi sa 1 Timothy 3:2, New Living Translation, so a church leader must be a man. Dito ay binanggit na napakaliwanag na lalaki. Kailangan daw lalaki, whose life is above reproach, is most be faithful to his wife. He must exercise self-control, live wisely, and have a good reputation. He must enjoy having guests in his home, and he must be able to teach. Isa to sa mga characteristic ng isang elder, isang bishop. Bishop is another term sa another version ng Bible. Pero dito sa ating ginamit, ay maliwanag na sinasabi ang leader or ang bishop or ang elder ay kailangan lalaki. Biblia po ang nagsasabi nito, mga kaibigan, mga kapatid, at prinsipyo ito ng banal na kasulatan. The Seventh-day Adventist Church values both men and women as equal in Christ. So wala tayong duda dyan. Kumbaga wala tayong dapat pagtalunan dyan kasi nire-recognize naman natin na babae, lalaki ay pareho lang sa mata ng ating Panginoong Jesucristo. But the question of ordination is not about the value or worth but it is a God's order for church leadership. So ito'y patungkol sa order ng Panginoon. Kumbaga sa utos ng Panginoon about yung ordination natin ay kailangan lalaki, mga kapatid. Today we ask, what does the Bible teach? What has God revealed to His last day church? Ito nga, kung hindi pa natin nalaman or hindi pa natin nabasa or bago pa lang tayo sa katuruan ng Adventista, ng Seventh-day Adventist, ay okay lang. Pero ito mga kaibigan ay
nalaman na natin, itinuro sa atin na ang pagiging elder ng babae ay hindi acceptable sa Panginoon, sa ating Diyos. So ano yung illustration? Kapareho. In the orchestra, every instrument is valuable, but not all play the same notes. Harmony comes from each playing their part. So, importante lahat eh. Kumbaga, equal tayo sa mata ng ating Panginoon. Pero when it comes to the role, iba-iba. Kumbaga, hindi tayo magkapareho. Kumbaga, yung babae at lalaki. Lalaki lang yung binigyan ng at napakaliwanag yun na binanggit ng banal na kasulatan. Equality in salvation, of course, pare-pareho tayo. Distinction in role, di ba? Sa kaligtasan, walang babae, walang lalaki, walang tomboy, walang bakla, di ba? Actually, yung bakla nga, tanggap naman natin yan sa loob ng ating iglesia. Pati yung tomboy, di ba? Hindi natin sila kinukondina. Ano yung kinukondina natin? Yung kasalanan, di ba? Yung gawaing hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Hindi natin sila tinatakwil, di ba? Hindi natin sila tinatakwil. Yung kinukondina natin ay yung gawang mga masasama, mga mahahalay ng mga gawain. Ganun yun, mga kaibigan, mga kapatid. At kapareho din dito sa equality of salvation. So, walang babae, walang lalaki, walang matanda, walang bata. Lahat ay pantay-pantay tayo. Walang mayaman, walang mahirap. Diba? For example, ikaw mahirap, ay mahihirapan ka sa kaligtasan. At yung mayaman ay mas mabilis or madali para sa kanya. Pero hindi ganun eh. Even though sa kamatayan, diba? Kahit sa kamatayan, mga kapatid, ay pare-pareho lang tayo. Doon tayo papunta. Pero balik tayo dito sa ating topic. So, una, equality in Christ. Galatians 3:28. Sabi, in salvation, there is no male or female. All are heirs of the kingdom. Lahat tayo ay tagapagmana ng kaligtasan. Diba? So, but in quality, equality in word does not erase God-given role distinction. Hindi pa rin hindi mawawala eh, mga kapatid eh. Nandun pa rin yung boses ng Panginoon. Although marami sa atin na hindi alam ang mga excuses na acceptable. Yes, acceptable. Sasabihin natin na paano kung wala namang babae doon sa isang church, di ba? Sino ang magiging elder? Yun lang naman yung sinasabi ng Bible. So, pwede naman siguro mga kapatid, mga kaibigan, na i-assign natin as elder, pero wag lang sigurong ordinahan. Kasi ibang usapan na yun, di ba? Hindi lang siguro ino-ordain. Kasi hindi yun kagustuhan ng ating Panginoon. Labag yun sa prinsipyo ng ating Panginoon. Pwede rin sabihin na mas matalino naman tong babae kaysa sa lalaki sa church na yun. Pero hindi pa rin sapat. Hindi pa rin pwede nating maging dahilan. Na although may mga mas matatalino talagang mga babae kaysa sa lalaki. Pero ang sabi dito, yung binigay na role ng Panginoon ay hindi mabuburay, hindi maiires, hindi siya mawawala. Diba? Second, creation order. In 1 Timothy 2:12-13, ang sabi, pareho rin ang sinasabi. And then Paul ties leadership rule in the church to God's created order. Adam formed first, then Eve. Ito yung divine pattern. Na unang likhain si Adan, di ba? At sumunod si Eva. At kinuha lamang si Eva sa tadyang ng lalaki ni Adam. So, it means in divine pattern, mas mataas yung lalaki kaysa sa babae. At Biblia yun yung nagsasabi. So, biblical question for bishop elders.
Una, male leadership is stated clearly. Yes, sinabi na sa 1 Timothy, di ba? 3, 1 to 7, pwede natin niyang basahin lahat, na husband of one wife. Maliwanag. Hindi naman siya sinabing wife of one husband. So, malamang na ang tinutukoy dyan ay lalaki, asawang lalaki. Kahit pumunta tayo sa Greek na word, na translation, sa original translation, ang sabi ay mias gonaikos adra. Ang meaning pa rin ay husband of one wife. Literally, man of one woman. Same phrase repeated sa Titus 1, 5 to 9. Parehong prinsipyo rin yung sinasabi. At sa Acts 20, 17, and then down to 28. Elders and bishop are used interchangeably, always described in male terms. So, lalaki yung binabanggit, mga kaibigan, sa prinsipyo ng Biblia. Kung tayo ay namamali or hindi natin alam, tayo ay nadaya kasi alam naman natin na pumasok dito ang mga kaaway upang sirain, di ba? Sirain yung ating fundamentals, di ba? Sirain yung hymns natin, yung hymnal, at yung mga turo sa atin, at yung prinsipyo ng Biblia na ating sinusunod. Alam natin yun eh. Kaya nandito tayo nakatayo upang ito'y tuldukan, upang ito'y i-oppose. Wala naman tayong kapangyarihan para tuldukan ito kasi nandun to sa mga matataas na mga pinuno natin. Pero kung hindi nila nalalaman or hindi nila napag-aralan or binaliwala lang nila at ngayon ay narinig na nila kung ano yung sinasabi ng Panginoon tungkol dito sa role na to, sa headship. Ito'y headship eh. Tungkol ito sa headship, mga kaibigan. So it depends upon them kung i-correct nila, itatama nila, di ba? Kasi sila naman yung nandyan sa posisyon. Sila na bahala yung mamili kung it is blessing of God or it is a curse of God. Ang atin lang ay nagpaalala lang tayo, isinabi lang natin, at hindi importante sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, kung may makinig sa atin or walang makinig sa atin. Hindi importante sa atin na tayo ay nasa minority or tayo ay nasa majority. Ang importante sa atin ay kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun ang ating sasabihin. So, second, women in ministry, not governing office. Marami binanggit sa Biblia yung mga tungkulin. May mga katungkulang mga babae, di ba? Example na lang natin si Phoebe, pagiging deaconesses. Di ba? Malaking tungkulin yan, mga kapatid, at ina-acknowledge natin yan sa loob ng ating church. Si Priscilla as missionary, di ba? Malaki yan. Kung wala yung participation ng mga kapatiran nating kababaihan, talagang wala tayo ngayon eh sa kinalalagyan ng ating church. Wala tayo sa katatagan kung hindi tayo nagkakaisa. Pero ang ating pinag-uusapan dito, mga kapatid, ay headship. Di ba? Yung sinasabi ng ating Panginoon. Si Deborah, di ba? Ang laki ng naging papel ni Deborah. Isa siyang babaeng judge at isa rin siya sa naging leader ng mga army ng Israel noong unang panahon. Pinangunahan niya yung hukbong sandatahan ng Israel. Di ba? Ang laking tungkulin yan eh. Mas mataas pa yan sa pagiging elder. Di ba? And then kay Ellen G. White, di ba? Pagiging propeta ni Ellen G. White, pagiging manunulat ni Ellen G. White, ay nilampasan niya pa yung pagiging elder ng church. Kumbaga, mas mataas pa yung naging contribution niya
sa kasaysayan ng ating simbahan, pero wala siya dun sa rule ng pagiging headship ng church. Hindi siya tinawag dun at alam nila yan lahat, di ba mga kapatid? Lalong-lalo na sa ating mga mataas na katungkulan sa atin sa mission, sa district, mga pastor, alam natin yan mga kapatid, di ba? Napag-aralan, I'm sure napag-aralan natin to at marahil marami tayong mga magagandang naging opinion, pero hindi siya acceptable sa ating Panginoon. Tulad kay Osa, kung kilala nyo sa Biblia, sinabihan siya ng ating Panginoon na kahit anong mangyari ay wag mong gagalawin ang kaban ng tipan. Mahulog pa man yan, magtumalbog-talbog pa man yan, basta't ang instruction sa iyo ay wag mong gagalawin, di ba? So, basahin natin. 2 Samuel 6 verse 7. Ang sabi ng Panginoon kay Usa, ang galit ng Panginoon ay nagningas laban kay Usa at pinatay siya roon ng Diyos sapagkat humawak siya sa kaban. Namatay siya doon sa tabi ng kaban ng Diyos. So, pinatay siya ng Panginoon kasi hindi siya sumunod sa instruction, di ba? Pero mabuti yung kanyang layunin, mga kapatid. Ika nga, sabi nga, mabuti yung layunin natin, pero hindi yun yung kagustuhan ng Panginoon Pareho yun kay Usa. Ang layunin ni Usa ay hindi mahulog, hindi masira yung kaban ng tipan kasi parang mahuhulog na. Pero binigyan siya ng instruction ng Panginoon na kahit anong mangyari, ay wag mong gagalawin yan. Wag mong sasaluhin yan. Pero ang kagustuhan ni Osa na hindi humantong sa pagkahulog yung kaban ng tipan ay talagang mabuti sa kanyang kalooban. Mabuti yung kanyang layunin. Pareho yun sa atin mga kapatid, mga kaibigan. Marahil ay mabuti ang ating layunin para sa ating church, pero hindi siya kagustuhan ng Panginoon. Diba? Hayaan natin ang Panginoon ang magdesisyon para sa kanyang church at tayo ay sumunod lamang kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Huwag tayong lumagpas sa standard na binigay ng ating Panginoon. Romans 16 verse 1, Phoebe was a deacons, yes, deaconesses, servant, mga role to ng mga babae, at hindi natin to binabaliwala kasi nakikita natin at alam natin ang rule, di ba? Sa kahuli-hulihang panahon nga ay gagamit ang Panginoon ng mga babae at lalaki na manghuhula, di ba? And then Acts 18:26, Priscilla taught alongside with Aquila. Diba? Kasama sila palagi sa pangangaral. Ang mga babae ay kasama natin sila. Philippians 4:3, women labored with Paul in the gospel. Kasama din ni Apostol Paul. Malaki rin yung contribution at ina-acknowledge natin yan na yung kanilang mga naging participation. Diba? Malaki. Meron nga silang sa loob ng Seventh-day Adventist Church, meron nga silang women's ministry. Malaking ministry yan. Mga kaibigan, mga kapatid. At tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga dedikasyon ng ating mga kapatirang babae kasi hindi naman lahat hindi naman makukumpleto kung wala sila diba? Hindi naman walang deaconesses. Kaya ang ating pinatutungkulan dito mga kapatid ay yung ordination. Yung headship. Diba? Kasi kapag inordain mo yan, it means galing yan sa Panginoon. Diba? Kumbaga, binasbasan mo yan, pinanalanginan mo yan, it means inaalaw ng Panginoon. Pero dito, nakita natin, nabasa natin, na hindi ito kagustuhan ng Panginoon. So marahil ito ay kagustuhan lang natin kasi kung kukonsultahin natin ang Biblia,
talagang hindi siya ina-accept, di ba? Ng prinsipyo ng banal na kasulatan. But in each case, the governing elder bishop rule remained male-led. So lalaki pa rin eh. Kumbaga, pinag-aralan natin, tinignan natin yung mga possibilities, di ba? Yung mga excuses. Pero nandun pa rin eh. Marahil sa atin, marami ang nagsasabi na wala na yan eh. Bakit doon sa ibang church pwede naman? Maybe, mga kapatid, sa ibang church pwede. Pero hindi siya pwede sa Panginoon. Tulad sa North American Division, kasi alam naman natin na marami ang gumagaya sa North American Division. Pero yung standard nila, mga kaibigan, talagang hindi naangkop sa Panginoon eh. Meron silang mga baklang pastor, di ba? Yung kantahan nila masyadong maingay, may drums, di ba? Mga secular music, di ba? May mga pastora. Kumbaga, ito ba yung gusto nating lakaran na daan? Kailangan nating mapagtanto, mga kapatid, na ang North American Division is not the voice of God. Because the voice of God is the General Conference. At ina-acknowledge natin yun. Di ba? So, kailangan na naka-inline with Bible principle ang ating sinusunod. Then, dito tayo sa SDA historical practice. Tignan natin, from early days, SDA women serve as Bible workers, evangelists, missionaries, deaconesses, and licensed ministers. So, walang duda yun eh. Dito, ina-acknowledge natin from the historical na yung participation ng ating mga kababaihan. No globally policy ever authorized women's ordination as elder, bishop in the apostolic sense. So, ulitin natin, North American Division is not the voice of God, mga kapatid. Hindi siya yung dapat nating sundin. Di ba? Dito punta tayo sa sinasabi ng General Conference. In 2015, nagkaroon ng General Conference session at nagbotohan sila. At ang lumabas na result ay no. Trans-European Division, ang sabi nila, response to no vote in women's ordination. It is a no, mga kapatid. Punta rin tayo sa Adventist Today. Vote on ordination. Majority says no to women Adventist ordination. Maliwanag yan eh. Nandito yung source. Pwede nyong i-check yan. Baka sabihin nyong nagagawa-gawa lang tayo ng kwento. Pero hindi po, mga kapatid eh. Napansin lang to natin. Kasi one time sumagi ito na napag-aralan natin to. Oo nga, no? Pero bakit ganito? Bakit walang sumasaway? Bakit walang tumatayo sa tama? Di ba? And then Adventist Review, delegates vote no on issue of women's ordination. Maliwanag yan. Ito yung boses ng General Conference. And this is the voice of God. Ina-acknowledge natin yan as Seventh-day Adventist. Nandito lahat ng mga link or lahat ng mga patunay. Dito, Adventist News Network, delegates vote no on issue of women's ordination. So, kung pupunta tayo dito sa Rocky Mountain Conference of Seventh-day Adventist General Conference Session Special Edition, ang bumoto na nag-aalaw sa women ordination ay 977. It is in favor. And then, opposing of 1,381 ang nagsasabing hindi. So, ito'y pinagbotohan, mga kapatid, at official itong boses na to, na maliwanag na hindi inaalaw
ang woman ordination sa ating church. Kaya meron tayong pagkakataon na itama ang ating mga pagkakamali, mga kaibigan, mga kapatid, lalo na ang ating mga pinuno na marahil ay hindi nyo pa nalalaman or hindi nyo pa nababasa or napapag-aralan ang ganitong mga sitwasyon sa ating church. So, it is upon on you, as long na nalaman nyo na to, na ito yung stand, ito yung sinasabi ng Biblia, ito yung sinasabi ng General Conference, at kukonsultahin natin ang Spirit of Prophecy. So, maliwanag dito na hindi nanalo yung pag-ordain ng women sa ating church. In Ellen G. White Council, number 1 affirmation of women's ministry, there are women who should labor in the gospel ministry. Yes, tama po yan. Wala po tayong dapat pagdebatihan dyan. Lahat po ay kailangan makisangkot sa gawain. Women should be trained, recognized, and set apart for ministry. Nire-recognize natin. Nandyan po yan. Pangalawa, prayer of laying on of hands, di ba? And then, ang sinasabi sa Review and Herald, July 9, 1895, she approved setting apart deaconesses by laying on hands. Inapprove yung pagiging deaconesses lang, mga kapatid. Hindi yung pagiging elder. And then, no record of Ellen G. White calling for women to be ordained as elders or bishops in the biblical governance sense. So, kayo, kung meron kayong nabasa, kung meron kayong stand o nasasabi, kasi hindi naman natin naripaso lahat ng pero based sa General Conference, based sa Biblia, talagang maliwanag na binabanggit doon na hindi pinapaintulutan ang babae na maging bishop or maging elder. Kaya confident tayo na walang sinabi si Ellen G. White about sa women ordination sa ating church. Order in leadership, ang sabi sa Evangelism page 473, it is the order of God that men be selected to carry responsibilities in the church. Galing talaga sa Diyos eh. Diba? Hindi galing sa tao. Diba? Hindi dapat yung tao ang yung magsasabi na, ay, tao kami ng Diyos. Hindi. Hanapin natin yung verse. Eto, hindi dapat tao yung nagsasabi na tao kami ng Diyos eh, kundi Diyos mismo yung nagsasabi na mga tao ko to. Siya mismo yung nagre-recommend. Mga kapatid, kapareho yun dito. Basahin natin yung 2 Corinthians 10:18. When people commend themselves, it doesn't count for much. Ang liwanag, di ba? The important things is for the Lord to commend them. Diyos ang nagsasabi, mga kaibigan, mga kapatid. So, maliwanag ang sinasabi ng Biblia, ng General Conference, at ng Spirit of Prophecy tungkol sa pagiging headship ay para lamang sa mga lalaki. So, God calls both men and women to serve. Yes, it is important na lahat tayo ay nagkakaisa, mapababae, mapalalaki, upang makita ng mundo kung saan tayo nakatayo. Kasi kung hindi tayo magkakaisa ngayon, kung hindi tayo makakatayo ngayon, paano pa sa pagdating ng persecution? Diba? So mas lalo tayong magiging watak-watak kapag nandyan na yung totoong laban, nandyan na yung totoong problema. Diba? Lahat tayo ay tinawagan, mabababae, malalaki, tinawagan ng Panginoon upang maging disipulo. Diba? Hindi lang tayo basta nabinyagan lang, hindi lang tayo basta naging Seventh-day Adventist lang. Kailangan ay
nakikihalubilo tayo sa gawain ng Panginoon. Otherwise, kung hindi ka nakikihalubilo sa Panginoon, sa gawain sa Panginoon, ay mababackslide. Yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Kailangan involved, total involvement, yung sinasabi dito. At sana ay maramdaman nyo rin, maranasan nyo rin kung gaano kasaya magsilbi sa ating Panginoon. So, balik tayo dito. Una, ministry is more than the pulpit. It's soul winning, teaching, visiting, medical, missionary work. Diba? At magagawa natin ang lahat ng yan kung tayo ay may pagmamahal sa pakikisalamuha sa gawain sa Panginoon. Diba? Second, ordination is about rule, not worth. Diba? Rule yung pinag-uusapan dito eh. Hindi yung worth mo, hindi yung worth it mo. Diba? Sabi nga sa 1 Corinthians 12:29, not all can be apostles. And then 1 Corinthians 12:4-6, different gifts, iba-iba tayo, but one spirit, diba? Kakaisa tayo sa isang layunin, diba? Na tapusin ang gawain para sa Panginoon. Number 3, we must follow the pattern God gave. Hindi yung pattern natin, di ba? Hindi yung opinion natin, kailangan na yung opinion ng Panginoon, yung kagustuhan ng Panginoon. Even in the last days, God's order remains. This ensures unity and prevents confusion. Para hindi tayo magkawala-wala. Kailangan na alam to ng bawat church yung women ordination, kasi nagiging common mistake na to sa ating lahat at hindi to nakikita, mga kapatid. Hindi siya napapansin, hindi siya nakikita, walang sumasaway, di ba? At yun yung nakakapagtaka, walang sumasaway, walang nag-oppose, walang nagtatama sa ating pagkakamali. Appeal, brothers and sisters, the issue is not about restricting women, but about honoring God's appointed order while fully empowering all members for service. Diba? It's about God's honoring. Kailangan ina-acknowledge natin yung sinasabi ng Panginoon. Then, will we submit to God's pattern and work together for the harvest? Kailangan sundin natin yung pattern ng Panginoon. Let us encourage our sisters to be strong gospel workers and our brothers to lead humbly as God's appointed overseers. So ipanalangin natin yung mga kapatiran natin, lalo-lalo na yung may mga katungkulan na tumayo ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Ipanalangin natin sila na magkaroon sila ng sigla na magpatuloy sa kanilang mga obligasyon na inatang sa kanila, lalong-lalo na sa ating mga kapatirang mga lalaki na gumawa ng gawain sa Panginoon na may pagpapakumbaba at pagmamahal, di ba? Upang sa gayon ay magliwanag tayo sa madilim na mundong ito at tapusin ang gawain para sa ating Panginoon. 1 Corinthians 14:40, let all things be done decently and in order. So kailangan gawin natin to, mga kapatid. Thank God for giving both men and women a place in His work. So tayo nagpapasalamat na merong mga babae at lalaki na nandito sa loob ng ating iglesia na hindi nawawalan ng init, hindi nawawalan ng motivation para makihalubilo sa gawain para sa ating Panginoon. Ask for humility to follow His pattern, of course. Pray for unity in the mission until Jesus comes. Lahat tayo ay ipanalangin natin, mga kapatid, ang ating church dahil alam natin ang ating haharaping mga pagsubok, di ba? So kung hindi tayo magiging organized as Roman army, ay hindi tayo magiging matatag. Kailangan decently and in order tayo
kikilos at i-execute lahat ng gawain ng ating Panginoon. So, yun lamang mga kapatid. I hope na tayo ay naliwanagan based sa sinabi ng Bible, based sa sinabi ng General Conference, the Voice of God, based sa sinabi ng Spirit of Prophecy. At talagang confident tayo na ito ay God's order, di ba? It is upon of us kung atin itong itatama ang ating mga pagkakamali at ituwid sa naayon sa kagustuhan ng Panginoon. Again, kailangan alam natin ang ating ginagawa at para sa Panginoon. So, yun lamang mga kapatid at maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like and subscribe the video. Thank you.